Naku po, matindi ho ito. Na-corner na. Hindi ho nakalusot. Itong si Sara Sayad Lustay Duterte. Aba, kanina ho ang nangyari. Nalungkat, inilatag ang matitibay na ebidensya na sa katunayan na itong si Sara Sayad Lustay ay mayroong pong nakaw na yaman na umaabot ho ng mahigit 6 billion pesos. Aba, malaki-laki ho yan. Mga kaibigan, mahigit 6 billion pesos. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Matindi ho. Talagang with supporting dokumento. With supporting matibay na ebidensya ho laban kay Sara Sayad tungkol dito sa impeachment na gumugulong, mga kaibigan, laban kay Sara Sayad. Isiniwalat, ibinulgar ho ng mga kinaukulan ng AMLAC at ng bangko. Itong nakaw na yaman ni Sara Sayad Lustay. Muli kong inuulit, mahigit 6 billion pesos. Alam niyo ba kung saan galing, mga kaibigan? Nako, huwag po kayong alis. Ibabagi ko po sa inyo itong matinding natuklasan na ito. Maliwanag ho na talagang natagpuan na ang kinarurunan ng pinagtataguan na 6 billion pesos na ninakaw di umano ni Sara Sayad Lustay Duterte, at yung iba ay galing ho sa illegal na suhol po sa kanya kasama ang kanyang asawa dito ho. Dahil sila ho ay parehas na nabanggit ang pangalan. Kaibigan, shoutout po. Huwag po kayong maalis, kapana-panabi ko ito. Ito ho, Ang SALN o nako. Isa-isang binusisi ng mga kongresista ang SALN o dokumentadong yaman ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnay pa rin ito ng aligasyon sa impeachment na may nakaw na yaman o umano ang vice. Para sa iba pang detalye mula sa Batasang Pambansa, may express report si Marian Enriquez. Marian, saan ba sumentro ang hearing? Anong nailahan dyan? Go! Yes, Ross, sa muling pagbulong ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sumentro ang diskusyon sa alegasyon ng umunay unexplained route na bine at umunay hindi na pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang SALN. Simula pa lang ng hearing, may patutsada na agad ang chairman ng komite na si Representative Jerry Luistro kay VP Sara na absent muli sa hearing. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Ito. Nako. Kung ayaw humarap ng Vice Presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Nako, matindi to. Mga kaibigan, maganda yung tanong ho ni Congressman Luistro. Siya ba ay tunay na ika nga po'y naglilingkod sa taong bayan o isang politician? O isa ba, o siya ba ay isang private billionaire? Ito po ang kasagutan. Bilyonaryong magnanakaw ho, mga kaibigan. Nako, matindi ho ito. Ito, pakinggan po. Nako. Ito. Wala pong nakalagay, Your Honor. Ito na. Humarap din sa pagdinig. Humarap din sa pagdinig yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Ronald Benaventura. Dito inilahad niya yung mga pinakukuhang dokumento ng mga suspensyon o yung mga kahinahinalang ganun ng mga transaksyon at covered transactions ay yung mga nagbat sa 500,000 pesos na transaksyon mula sa mga inireport ng mga bangko ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manny Scarpio. Lumabas na report ng AMLAC na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions ang naitala sa mga accounts ni VP Sara na nagkakahalaga ng aabot sa 3.77 billion pesos. Habang ang asawang si Garfio nagtala ng 317 SCRs at 16 na CCRs. At ang total amount yan ay 2.99 billion pesos. Pero ang kabuang involved na amount ng mag-asawa na pinuna ng COA o ng AMLAC ay nasa higit 6.771 billion pesos. Dito na ipinagtaka ng mga kongresista kung paano walang deklarasyon
deposit simula 2019. Pero pinakita ng AMLAC yung record ng bilang at halaga ng mga bank transactions. Maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay, sandali kong putulin. Mahigit 6 billion ho ang hindi nila idineklara na pinatunayan po ng AMLAC. Sila po ay may record pati ang bangko. Bakit hindi ho dineklara? Bakit hindi ho sinama sa salin? Ay lumalabas ho na ito ay nakaw na yaman, yung iba at yung iba ay galing po sa drug lord na suhol po sa kanila. Ihimayin po natin yan para lubos nyo pong maunawaan. Patuloy lang po muna tayong pakinggan ito. Nako, uulitin ko ho, 6 billion mahigit ang nakaw na yaman, di umano, at yung iba ay galing suhol sa drug lord. Mga kaibigan, lumalabas sa investigasyon. Nako, Sara mula 2005 hanggang 2026 ng mga cash on hand o bank deposit simula 2019. Pero pinakita ng AMLAC yung record ng bilang at halaga ng mga bank transactions ni VP Sara mula 2005 hanggang 2026. Kung bakang milyon ang palo ng bank transactions dito year on year. Kapuna po na rin yung mga mas malalaking halaga ng bank transactions kaysa doon sa mga idineklara niya sa kanyang SALN 2007 to 2018. Panoorin natin yung bahagi niya ng hearing. Further, we state for the record that for 2019, it was stated there that there was no cash on hand or there was no cash deposits in our No. 2019 SALN. Madam Chair. Am I right here? No cash deposits? No cash deposits. ay yan po ang naganap na hearing, mga kaibigan. Medyo mahaba po yan. At sa susunod natin vlog ko ay patindi ho, panang patindi ang ibabahagi ko po sa inyo. Maliwanag, mga kaibigan. Dito sa binahagi ko po sa inyo na ang hindi na ideklara ni Sara Sayad Lustay na pera na di umano, ayon sa balita na ito ay nakaw na yaman na at galing yung iba sa illegal. Mantakin nyo, ang idineklara lang po niya sa kanyang salin ay 88 million pesos. Wala pang 100 milyon. But ito hong na-discover ng bangko, AMLAC, pinatunayan nila. Mayroon pong pera itong si Sara Sayad kasama ang kanyang asawa na mahigit 6 billion pesos. Muli kong inuulit, yan ho ay di umano, ay nakaw na yaman at siyempre yung iba ay galing sa drug lord. Bakit po natin nasabi na galing sa drug lord? Abangan po ang parto. Dahil dito ay ibinunyag din sa bulong ng impeachment ang kaugnayan ni Sara Sayad Lustay Duterte sa mga drug lord, kaya't nagkaroon din siya ng milyon-milyon pera kasama ang kanyang asawa dito ho sa bangko. At siyempre yung iba ay galing sa suhol, yung iba ay galing sa nakaw. Nako, matindi ho. Na reaksyon sa comment section, mga kaibigan, inaanyayahan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Ano po ang masasabi nyo kay Sara Sayad Lustay Duterte? Karapatan nyo po yan magbigay ng anumang public opinion. Muli po, nakita na ang pinagtaguan at alam na kung magkano ang nakaw na yaman ni Sara Sayad Lustay Duterte. Nandiyan ho ang katibayan, ibinahagi ko po sa inyo. Muli po, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po. Please follow and subscribe my YouTube channel. Please follow my Facebook page.